Magandang araw mga kaisa. Ito ang One Pilipinas News, ang inyong mapagkakatiwalaang pinagkukunan ng mga balitang napapanahon at makabuluhan. Ito po si Jen Marbella. Mula sa mga mahalagang kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao at buong mundo, ihahatid namin ang mga balita sa inyo. Ito po si Chanel Cruz. At ako naman po si Sara Villas. Narito na ang mga headlines na dapat ninyong malaman. Administrasyong Marcos, nagbunga ang working visit sa Singapore. Lokal na serbisyo, prioridad pa rin. Halos 8 milyong pamilya makakatanggap ng hanggang 2,000 pisong uplift assistance. Malacanang at PNP nangako ng hustisya kasunod ng pagpatay sa 2 MC taxi rider. Ninakaw na cellphone ng 2 Korean national sa Malate, Maynila, nabawi na ng pulisya. Dagdag singil sa kuryente, inireklamo ng ilang consumer. Senator Cayetano isinisi kay Pangulong Marcos ang naantalang 10,000 ayuda. Balita ng United States at Iran lalong lumala. Strait of Hormuz isinara ng Iran. Spain at Argentina nagharap sa 2026 FIFA World Cup Final. Dustin Yu at Bianca De Vera may something pa rin ba? Alex Gonzaga humihiling ng dasal habang papalapit na ang panganganak. Administrasyong Marcos, nagbunga ang working visit sa Singapore. Lokal na serbisyo, prioridad pa rin. Nagbunga ng mga bagong investment commitment ang working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore noong July 14 hanggang 16, 2026. Sa pakikipagpulong kay Prime Minister Lawrence Wong at mga business leader, tinalakay ang pagpapalawak ng alyansa sa trade, artificial intelligence, digital infrastructure at healthcare. Inaasahang lilikha ang mga kasunduang ito ng libu-libong trabaho sa pamamagitan ng mga proyekto gaya ng AC Health, Singtel at ST Telemedia. Binigyang diin ng Pangulo na handa ang Pilipinas na maging investment destination sa Southeast Asia dahil sa mga reforma tulad ng Public-Private Partnership Code at Green Lanes for Strategic Investments na nagpapabilis sa pagnenegosyo. Samantala, mas pinalawak din ni PBBM ang serbisyong lokal sa ilalim ng advokasiyang bawat bayan makikinabang. Pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng Benoni Port at pagbisita sa Camiguin General Hospital. Personal ding binisita ng Pangulo ang National Academy of Sports kung saan binigyang pugay rin ang husay ni tennis star Alex Iyala na nagsisilbing inspirasyon ngayon sa mga kabataang atleta. You have brought such pride to the Philippines, to the Filipinos, and not only because of your success, but also because the grace with which you handle that success. Dagdag pa rito, puspusan din ang pagsulong ng Pangulo sa sektor ng enerhiya sa pamamagitan ng Mterra Solar Project. Halos 8 milyong pamilya makakatanggap ng hanggang 2,000 pisong uplift assistance. Administrasyong Marcos magbibigay ng panibagong cash assistance sa halos 8 milyong low-income na pamilya sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program upang makatulong sa epekto ng mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 1,500,000 low-income workers na beripikado ng SSS at 2,500,000 poor at near-poor households na nasa 20 hanggang 24 community-based monitoring system ang tatanggap ng 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre. Samantala, 3,500,000 benepisyaryo naman ng 4Ps at walang gutom program ang makakatanggap ng ng 1 ng 1 time cash assistance na hanggang 2,000 piso.
Malacanang at PNP nangako ng hustisya kasunod ng pagpatay sa 2 MC taxi rider. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakamit ng mga pamilya ng 2 motorcycle taxi rider ang hustisya matapos silang saksakin at pagnakawan ng kanilang mga pasahero sa magkahiwalay na insidente sa Caloocan at Cavite nitong linggo. Nakiramay din si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. sa burol ng isa sa mga biktima na si Fabio Norberte Jr. Kasabay nito, kinumpirma rin ng Philippine National Police na agad na nadakip ang mga sospek sa pamamagitan ng kanilang follow-up operations. Dahil sa mga naganap na krimen, isinusulong ngayon ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang mas malawak na paggamit ng 911 emergency hotline bilang proteksyon sa krimen para sa mga motorcycle taxi riders. Hinimok ni Nartates ang mga tsuper na huwag mag-atubiling tumawag sa 911 sa oras na makaramdam ng panganib upang agad makaresponde ang pulisya. Inanunsyo din ng Department of Interior and Local Government ang pag-activate ng 4 na bagong command centers para sa 911 emergency hotline sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Western at Eastern Visayas na may mga operator na marunong ng iba't ibang lokal na dialekto. Ninakaw na cellphone ng 2 Korean national sa Malate, Maynila, nabawi na ng pulisya. Ninakaw na cellphone ng 2 Korean nationals na nagkakahalaga ng halos 70,000 piso sa Malate, Maynila, nabawi ng Manila Police District. Ayon sa ulat, naglalakad ang mga biktima sa Pedro Hill Street, kanto ng El Guerrero Street nang hablutin ng 2 sospek na sakay ng motorsiklo ang kanilang cellphone. What happened? Took your phone. phone. Over. Report police. CCTV. Report to police. 돈 가져갔어. Agad silang humingi ng tulong sa pulisya na nagsagawa rin naman agad ng follow-up operations. Sa tulong ng CCTV footage, GPS tracking ng cellphones at koordinasyon sa biktima, natunto ng mga investigador ang isa sa mga sospek sa Quezon City kung saan na-recover din ang motorsiklo at mga damit ng umano'y ginamit sa krimen. Sa sumunod na operasyon sa Tondo, Manila, naaresto rin ng isa pang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa anti-fencing law at doon nabawi ang ninakaw na cellphones. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony A. Abirin, mahalaga ang agarang pagre-report ng krimen at ang paggamit ng teknolohiya tulad ng CCTV at GPS upang mabilis na matukoy ang mga sospek at mabawi ang mga ninakaw na gamit. Inihahanda na ang mga kasong robbery at paglabag sa Presidential Decree No. 1612 laban sa mga naarestong sospek. Samantala, patuloy pa rin ang operasyon para madakip ang isa pang kasabwat. Dagdag singil sa kuryente, inireklamo ng ilang consumer. Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang residente matapos tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa Meralco, nadagdagan ng 34 na sentimo kada kilowatt-hour ang residential rate. Ito ang dahilan upang umakyat ang kabuuang singil ng kuryente sa halos 14 and 83 cents kada kilowatt-hour mula sa 14 and 48 cents noong Hunyo. Para sa mga tahanang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, katumbas ito ng humigit kumulang 49 na pisong dagdag sa kanilang electric bill. Depensa naman ng Meralco, dulot ito ng mas mataas na fuel prices, maintenance shutdown ng Malampaya Gas Facility at epekto ng tensyon sa gitnang silangan ang pagtaas ng generation charge. Nakaapekto rin umano ang mga mataas na taxes at transmission charges sa kabuuang singil. Sa kabila nito, umaasa ang ilang consumers na magkakaroon ng mas mababang singil sa mga susunod na buwan. Nagpulong sina Naga City Mayor Leni Robredo at Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia nitong July 17, 2026 sa COMELEC Main Office.
Layunin ng nasabing pagpupulong na talakayin ang panukalang pagsabayin ang plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng Naga at ang gaganaping barangay at sangguniang kabataan election sa November 2, 2026. Ang hakbang na ito ay naglalayong mas mapataas ang bilang ng mga boboto at mabawasan ang gastos ng pamahalaan para sa nasabing proseso. Ang planong pagsasabay na ito ay kasunod ng paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang proklamasyon noong May 27, 2026 kung saan idineklara ang Naga bilang ika-34 na highly urbanized city ng bansa. Batay sa batas, kailangan itong pagtibayin o i-ratify ng mga residente sa pamamagitan ng plebisito sa loob ng 120 araw mula nang ilabas ang deklarasyon. Nasawi ang 24 anyos na political vlogger na si Mima Alicia matapos pagbabarilin sa Barangay 171, Caloocan City, bandang alas 3 ng madaling araw nitong Biyernes, July 17. Kasama rin sa nasabing insidente ang kanyang live-in partner na kinilala lamang sa alias na Nelboy na iniulat namang sugatan sa naganap na pamamaril. Sa kasalukuyan, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Northern Police District upang mas mapabilis ang pagtukoy sa mga salarin na tumakas matapos ang krimen. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang mga otoridad tungkol sa motibo ng krimen o kung ano ang huling paksa ng kanyang mga video bago ang insidente. Samantala, patuloy naman ang mas malalimang investigasyon ng pulisya. Mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs ang government state media na China Daily dahil sa inilabas na AI-generated video noong July 10, 2026. Sa nasabing video na pinamagatang The Philippine Politicians Karaoke Show, inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy na nakasuot ng barong Tagalog na pinagkikilos ng Estados Unidos at Japan, bago ito itapon sa dagat at bombahin ng water cannon ng isang barkong sumisimbolo sa China. Tinawag ng DFA na racist at unacceptable ang material na ito dahil lumampas na sa hangganan ng lehitimong diskurso. Nagpahayag din ng matinding pagtutol ang mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., ang video ay isang contemptible propaganda at malinaw na pagpapakita ng kawalan ng moralidad ng China. Naglabas din ng matitinding komento ang ilang senador. Sinabi ni Senator Francis Tolentino na ang paggamit ng diskriminasyon ay isang vile na taktika na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa dignidad ng ating lahi. Nananawagan din naman si Senator Risa Hontiveros na dapat itong ituring na pag-atake sa dangal ng bansa. Iginiit din ng senadora na hindi dapat palampasin ang ganitong paninirang puri laban sa mga Pilipino. Kaugnay na balita, iginiit ng China na hindi gawa ng kanilang pamahalaan ang AI-generated video na kumakalat online na nagpakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, hindi kinikilala ang Beijing ang 2016 South China Sea arbitral ruling at itinuturing itong illegal, null, and void. Patuloy namang naninindigan ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling bilang batayan sa pag-iit ng mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Umuusad na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado kung saan nakatuon ngayon ang atensyon sa mainit na debate sa pagitan ng prosekusyon at depensa. Sa nagdaang pagdinig, ipinagliban ng mga senator judge ang desisyon sa mosyon ng House Prosecution Panel na maglabas ng subpoena para sa bank at tax records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Ang usaping ito ay kritikal sa pagtalakay sa Article No. 2 ng impeachment complaint na tumutukoy sa aligasyon ng unexplained wealth at hindi deklaradong assets. Inaasahang maglalabas ng desisyon ang korte sa darating na Lunes, July 20, matapos pakinggan ang mga argumento ng magkabilang panig. Samantala, simulan na ng Senado ang pag-issue ng mga subpoena para sa mga dokumentong may kaugnayan sa aligasyon ng maling paggamit ng lampas 600 milyon confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education.
Inaasahang ito ang magiging pinakamahabang bahagi ng paglilitis dahil sa laki ng pondong sangkot sa dalawang ahensya. Sa gitna ng mataas na tensyon, pinaaalalahanan ng mga senador ang magkabilang panig na mag-focus lamang sa mga material na issue upang hindi maantala ang takbo ng impeachment court. Senator Cayetano isinisi kay Pangulong Marcos ang naantalang 10,000 ayuda. Direktang kwenesyon ni Senador Alan Peter Cayetano ang administrasyon matapos hindi maisakatuparan ang inaasahang 10,000 piso na ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa kanyang pahayag, tahasang isinisi ng senador sa Pangulo ang naantalang pagpapatupad nito, kung saan iginiit ni Cayetano na sa kabila ng kanyang paulit-ulit na panawagan para sa nasabing tulong financial, mismong ang Pangulo umano ang humarang sa pagsasakatuparan nito. Sa kabilang banda, ipinagtanggol ng Malacanang ang pagpapatupad ng Uplift Assistance Program. Bagamat iginiit ni Cayetano na kailangan ng mas malawak at direktang suporta para sa bawat pamilya sa pamamagitan ng kanyang panukalang 10K ayuda. Nanindigan ang administrasyon na ang Uplift ay nakadesenyo para sa maging mabilis at nakatutok sa mga sektor na may pinakamalaking pangangailangan, gaya ng mga benepisyaryo ng 4Ps at mga low-income workers. Balita ng United States at Iran lalong lumala. Strait of Hormuz isinara ng Iran. Muli namang tumindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ideklara ng Iran na sarado na ulit ang Strait of Hormuz kasunod ng pag-atake nito sa ibang commercial ship. Bilang tugon, magsasagawa naman ang US ng panibagong airstrike patungo sa Iran. Ito na ang ika-4 na strike nito sa loob na nakalipas sa isang linggo. Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Dahil sa patuloy na palitan ng mga pag-atake, naapektuhan na muli ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz na isa sa mga pinakamamahalagang ruta ng langis sa mundo. Nagdudulot ito muli ng pangamba sa pagtaas ng presyo ng langis at pagmalawakang epekto sa global economy. Dustin Yu at Bianca De Vera inamin ang tunay na estado ng kanilang koneksyon. Sa panayam nila sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ni Dustin na naniligaw pa rin siya kay Bianca at naghihintay lamang ng sagot nito. Ayon sa aktor, handa siyang maghintay hanggat kinakailangan dahil mahalaga sa kanya ang kanilang samahan. Ayon din naman kay Bianca na hindi sila nagmamadali at mas gusto nilang i-enjoy ang kanilang journey ng magkasama. Pinupuri rin siya ni Dustin sa pagiging mabuting tao at sinasabing isa siya sa pinaka-consistent na lalaking nakilala niya. Matatandaan naging malapit ang dalawa habang nasa reality show ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nakilala sila bilang Das Bia ng kanilang mga taga-suporta. Alex Gonzaga, humihiling ng dasal habang papalapit na ang panganganak. Humiling ng dasal si Alex Gonzaga habang papalapit na ang kanyang panganganak. Sa kanyang Instagram broadcast channel, kasama ang asawa na si Mike Morada, ibinahagi ng actress content creator na nasa final stretch of third trimester na siya sa kanyang pagbubuntis. Ayon kay Alex, nahihirapan na siyang matulog sa gabi at madalas na ring nagugutom. Ngunit masaya pa rin siya sa bawat bahagi ng kanyang pregnancy journey. Ipinakita rin ni Alex ang kanyang baby bump at sinabing malapit nilang makilala ang kanilang panganay. Matatanda ang ilang beses nang nakaranas ng miscarriage si Alex bago ang kasalukuyang pagbubuntis. Kaya naman labis ang kanilang pasasalamat pagdating sa kanilang baby. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman. Ito si Chanel Cruz. Para sa iba pang balita, tumutok lang sa One Pilipinas sa Facebook, TikTok at YouTube. Ako po si Jen Marbella.
At ako naman po si Sara Villas, nag-uulat para sa One Pilipinas.